Sa umagang ito. At ito po ay matatagpuan sa Isaiah chapter 40. Tayo po lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Isaiah chapter 40 verses 27 hanggang 31. Sabi po doon, Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ni Yahweh ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makatatarok. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas, kahit kabataan ay napapagod at nalulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi napapagod. Amen. Pagpalain ng Diyos sa pagkakabasa sa kanyang salita. Tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Lord, maraming salamat po Diyos sa pagkakataong ito na kami po God ay mag-aaral ng iyong salita. Lord, gabayan niyo pong bawat isa sa amin na Diyos. Buksan niyo po ang aming mga espiritual na paningin, espiritual na pandinig, O God, upang sa gayon ay maunawaan namin, Panginoon, kung ano ang iyong nais na iparating sa bawat isa sa amin. Lord God, tulungan niyo rin po ako, Panginoon, na yung lingkod, O God, wala po akong magagawa kung wala kayo sa buhay ko. Lord, patuloy kang mangusap sa puso namin, sa aking puso, O God. Dalangin ko po, Panginoon, nalagyan mo, O God, ng iyong anointing, Panginoon, ng iyong power, O Diyos, ang iyong mga salita na mamamutawi sa aking bibig. Na ito po, Panginoon, ay titimo sa aming mga puso, sa aming mga isipan, at patuloy po itong makapagpapalakas sa aming mga espiritual na pamumuhay. Salamat po sa inyo, Diyos. Binabalik namin sa inyo lahat ng kapurihan, pasasalamat. Sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Sige po. Tayo pong lahat ay umupo na. Ang title ng ating pag-aaralan ngayon ay Unlimited Strength. Unlimited. Walang limit na lakas galing sa Diyos. Paano ba natin matatamo yung walang limit o unlimited? Di ba mahilig tayo sa unlimited? Punta tayo ng inasal, di ba? Gusto natin ng unlimited rice. Kaya lang, kahit na kumakain tayo ng unlimited rice, hindi pa rin tayo mapapalakas ng unlimited rice. Kasi magkakaroon tayo ng diabetes eh. Tama, di ba? Kasi mataas sa sugar ang rice. Di ba? Kapag hindi nyo napansin yung malamig na kanin, laging nilalapitan ng langgam. Kasi nga ang rice mataas sa sugar. Kaya kapag ikaw, masyado kang malakas kumain ng rice, sigurado tataas ang blood sugar mo. Hindi na ngayon. Amen? Pero, tayo kasi bilang mga Kristiyano, minsan kasi, hindi tayo nakakapag-ingat sa ating mga sarili. Amen? Kahit na alam natin na nakakasama sa atin, na nagtutuloy-tuloy pa rin tayo doon. Amen? Kaya nga, huwag natin abusuhin yung sarili natin, yung kalusugan natin, alagaan natin yun. Amen? Amen. At dito po, makikita natin sa verse na ito na ating binasa, sabi doon, Israel, bakit ka nagre-reklamo na tila di alintana ni Yahweh ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Kasi alam po ninyo ito, ang Israel, noong unang panahon ng Old Testament, sila yung bansang pinili ng Diyos. Pero ngayon, tayo na ngayon yung itinuturing na spiritual na mga Israelites. Tayong lahat ng mga tinawag ng ating Panginoon tungo sa kaligtasan, tayong spiritual na Israel. Amen. Kaya nga sinasabi doon, Israel, bakit ka nagre-reklamo? Na para bang hindi napapansin ni Yahweh yung iyong pinagdadaanan.
Na para bang walang pakialam ang Diyos sa buhay mo. Minsan, di ba, sa buhay natin, yung kapag marami na tayong mga problema, dumarating sa punto ng buhay natin na nagko-complain na tayo sa dami ng pinagdadaanan nating pagsubok. Kaya tuloy, dahil sa nakapokus tayo ngayon sa problema natin, ang nangyayari, imbis na magpasalamat tayo sa Diyos, ang lumalabas sa atin, complain. Kasi nga nakapokus tayo dun sa problema natin eh. Parang habang ang tingin natin, hindi, walang pakialam si Lord sa atin. Parang, kumbaga, hindi niya napapansin yung mga pinagdadaanan natin mabibigat. Pero hindi ganun eh. Kasi, kaya nangyayari sa atin yung ganun, kasi masyado tayo nakapokus doon sa problema. Hindi tayo nakapokus doon sa Diyos na magsusolve ng yung problema. Amen? Yung problema, hindi mo yan kayang isolve ng mag-isa. Tandaan natin yan. Ang problema natin na hindi natin kayang lutasin, kayang-kaya yan na lutasin ng Diyos. Amen. Kahit na gaano ka-imposible na lutasin yung problema mo, kung lalapit ka kay Lord, yung problema mo, simple lang yan eh. Simpleng-simple lang yan kay Lord na malutas yung problema mo ngayon. Amen? Yun nga lang kasi ang problema kasi sa atin minsan, nakapokus kasi tayo doon sa problema. Yung focus natin dapat kay Lord eh. Kaya na ang nangyayari, yung focus natin, wala na kay Lord. Nandun na sa problema. Kaya nangyayari, kapag nakapokus tayo sa problema, dumarating sa punto ng buhay natin, napapagod na tayo. Anong lumalabas sa bibig natin? Ayoko na. Pagod na ako. Ayoko na mabuhay. Ganun ba? Hindi ko na kaya. Bigat-bigat ng problema ko. Di ba? Sino ba nakaranas ng ganun sa buhay niya? Na napagod? Amen. Amen. Lahat tayo nakaranas noon, kahit ako. Amen? Lahat tayo dumarating sa punto ng buhay natin na napapagod tayo physically, nadidrain tayo. Amen? Kasi nga marami tayong problema eh. Amen? Kaya nga katulad dito sa ating binasa, bakit tayo magrereklamo na para bang hindi pinapansin ng Diyos yung ating pinagdadaanan? Amen? Kasi nga, kaya nga nangyayari yung ganun, kasi hindi tayo nakapokus talaga sa Panginoon. Nakapokus tayo sa problema. Hindi tayo nagpo-focus kay Lord na siya magbibigay ng solusyon sa iyong problema. Amen? Sabi ba noon sa verse 28, di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makatatarok. Diba? Si Lord yung lumikha ng buong mundo. Diba? Ikaw, tayo lahat nilikha ng Diyos. Pati yung mga halaman na yan, nilikha ng Diyos. Kaya, gaano pa kaya yung problema mo, malutas ng Panginoon? Amen? Kung yung lahat ng bagay na ito, kayang likhain ng Diyos eh. Gaano pa kaya yung problema natin na bigyan ng solusyon ng Panginoon? Amen? Kasi nga si Lord, wala siyang kapaguran. Amen? Tayo, bilang mga Kristiyano, dumarating tayo sa punto ng buhay, napapagod tayo. Sino dito ang hindi napapagod? Wow. Sino ang hindi napapagod? Superman. Sino? Lahat tayo nagpapagod. Amen? Amen. Lahat tayo dumarating sa punto ng buhay natin na parang ayaw na natin. Parang ayaw na natin mabuhay kasi nga, sobrang sakit, napakasakit, Kuya Eddie. diba? Sobrang kirot, diba? Sobrang sakit talaga. Pero ang sabi ng Panginoon, na ang Diyos, siya ang walang hanggang Diyos. Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. So, ibig sabihin, kung tayo ay lalapit sa Diyos na hindi napapagod, yung lahat ng kapaguran natin, papawiin ng Diyos yun. Amen? Kasi siya nga ang Diyos na hindi napapagod. Tayo ay tao, napapagod. Kaya ang dapat, lumapit tayo sa isang Diyos na kailanman hindi napapagod. At kapag tayo lumapit sa Diyos na hindi napapagod, yung pagod na ating nararamdaman,
papawiin lahat ng Diyos yun. Amen? Tatanggalin lahat ng Panginoon yung nararamdaman mong problema at pagod sa buhay mo. Amen? Kaya nga sabi nga niya doon, hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makatatarok. Sino nakakaintindi ng walang makatatarok? Anong ibig sabihin ng walang makatatarok? Walang makakabot. Ibig sabihin, hindi kayang mong ipaliwanag sa iyong isipan bilang tao, yung isipan ng Diyos. Kaya nga, minsan may mga plano tayo sa buhay na minsan hinihiling natin sa Diyos, Lord, ito yung gusto ko sa buhay ko eh. Pero hindi natin alam, meron pa palang plano si Lord para sa atin. Hindi natin maunawaan yung plano ng Diyos para sa atin. Kasi nga, si Lord, alam niya yung best para sa atin. Alam niya kung ano yung magiging consequence ng iyong gagawin. Diba? Kung ikaw, plano mong pumunta sa isang lugar para magtrabaho, pero nakikita ng Diyos pagdating mo doon, mapapahamak ka. So, anong gagawin ng Panginoon? Iiwas ka niya doon. Sasabihan ka niya, anak, huwag ka magpunta doon. Kasi merong mangyayari sa iyo. Pero tayo minsan, pinipilit natin yung gusto natin eh. Kaya tayo napapahamak. Amen? Diba? Kaya nga, ang Lord, lagi tayong lumapit sa Kanya. Kasi nga, ang isipan, sabi nga, my ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Hindi ko kasi matandaan kung saan version eh. Ang kaisipan ng Diyos ay hindi natin kaisipan. Dahil ang isipan niya sobrang taas, hindi natin kayang abutin. Yung kanyang pamamaraan ay napakalawak, hindi natin ito kayang maabot. Amen? Yun. Kaya nga, sabi doon sa verse 29, ang mga mahihina na papagal ay pinalalakas. Kaya nga kapag tayo mahina, na poprostrate na tayo, nadidepress, lahat na lang, parang sasabog na yung damdamin mo, hindi mo na alam kung ano yung gagawin, natutuliro ka, natataranta ka na, hindi mo na alam kung paano mo bibigyan ng solusyon ng problema mo. Pero kapag si Lord ang nilapitan natin, tiyak, tayong mga mahihina at napapagal ay palalakasin ng Panginoon. Amen? Amen. Yun po ang susi na upang magkaroon po tayo ng lakas na galing sa Panginoon. Sabi pa doon, kahit ang kabataan ay napapagod at nalulupaypay. So, walang exempted, di ba? Kahit mga bata, kahit kayo, napapagod din kayo. Hindi lang kami mga matatanda na malapit na mag-senior. Kayo din ang mga bata, napapagod din kayo. Walang exempted sa kapaguran at sa panlulupaypay. Amen? Ngunit, ang maganda dito, sa verse 31, ang sabi, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. So, ibig sabihin, kung yung pagtitiwala mo nasa Panginoon, magkakaroon ka ngayon ng lakas. Amen? Hindi ka pwedeng magtiwala sa sarili mo sarili mong lakas. Kasi ang lakas natin, it is a limited strength. Pero ang lakas ng Panginoon is unlimited strength. Amen? Kaya kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, magkakaroon tayo ng panibagong lakas. Na kahit na may mga problema tayong pinagdadaanan, magtutuloy-tuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi yung mga problema ang haharang sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat alam mo na kapag ikaw ay nagtuloy-tuloy sa paglilingkod sa Panginoon, nandun si Lord, palalakasin ka niya. Kahit na anumang problema ating pinagdadaanan, alam natin na si Lord ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Amen? Amen. Yun, yung verse na yun, Isaiah chapter 55, verse 8. My thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord, and my ways are far beyond anything you could imagine. Diba? Kung gaano kalayo ang langit sa mundo, ganun din yung aking kaparaanan ay mas mataas kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay mas mataas kaysa inyong kaisipan. Amen? So tayo po, bilang tao, limited tayo. Amen? Hindi natin kayang maunawa ng lahat ng bagay. Pero ang Diyos, kayang-kaya niyang maunawaan lahat ng ating mga pinagdadaanan. Amen?
Dahil siya ang lumikha sa atin eh. Naintindihan niya yung mga hurts mo. Amen? Kung may mga hurts ka man dyan sa puso mo, naintindihan ng Diyos yan. Kung yung sa kaibigan mo, hindi kanya maintindihan sa hurts mo, ang Diyos maintindihan kanya sa hurts mo. Ulit-ulit tayo. Di ba? Minsan nga yung hurts mo, dinaday mo sa kaibigan mo, pero sabi natin, ako nga, may mga problema rin ako, padagdag ka pa. Di ba? Pero kapag sa Lord ka lumapit, Lord, may hurt ako. Panginoon, hurt ako. Sigurado po si Lord, nandyan siya. Palalakasin ka niya. Tatanggalin niya yung hurt mo. Amen? Tatanggalin niya yung sakit sa puso mo. Amen? Kung may sakit ka man sa puso, na-hurt ka. Mas maganda yung sa NIV. Ayan, sabi sa NIV, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Ayun, di ba? Yung kaisipan ng Lord, hindi yung tulad sa isip natin. Kasi minsan, ang isip natin makitid. Ouch. Hindi kasi malawak yung pangunawa natin eh. Aminin man natin o hindi, makitid yung pangunawa natin minsan. Hindi tayo nakakaintindi. Tama ba? Hindi natin naiintindihan yung sitwasyon ng kasama natin. Imbis na unawain natin, mahalin, dinadjudge natin. Tama? Correct, di ba? Pero si Lord hindi ganun eh. Malawak yung pangunawa ni Lord. Kung si Lord, nakikita kanyang problemado, hindi kanya ida-down. Amen? Ang gagawin ni Lord, ililift up ka pa nga niya eh. Pero sa tao, kapag nakita niyang down ka na nga, di na down ka pa. Hanggang sa yung ulo mo, nandoon na sa siminto. Sobrang down ka na ng tao, di ba? Ganun ang tao eh. Pero si Lord, kapag kay Lord tayo lumapit, at nararamdaman natin na halos wala na tayong magawa, nandun na tayo sa pinaka-lowest point ng buhay natin, alam natin si Lord siya yung mag-lift up sa atin. Amen? Amen. Kaya nga sabi nga doon, na ang mga mahihina na papagal ay pinalalakas, kahit kabataan ay napapagod at nalulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Kaya nga, kapag tayo nagtitiwala sa Panginoon, hindi sa sarili nating lakas, hindi sa sarili nating mga achievements sa buhay, hindi sa mga narating natin, hindi sa mga natamo nating pera o kayamanan, kundi tayo'y buong pusong nagtitiwala sa Panginoon. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon, yun yung magiging daan upang magkakaroon ka ngayon ng panibagong sigla sa buhay mo. Amen? Kaya nga tayo minsan, nawawala na tayo ng sigla. Parang ano tayo, wala tayong kabuhay-buhay. Kasi nga, kulang na yung tiwala mo sa Panginoon. Di ba, minsan parang sobra ka ng malungkot. Gusto mo lagi mapag-isa. Yung loner ka na, ayaw mo makihalubilo. Kasi nga, problemado ako eh. Pero, meron tayong Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Kahit gaano man kabigat yung problema mo, kung si Lord yung lalapitan mo, magkakaroon ka ng panibagong sigla. Magkakaroon ka ngayon ng bagong yung lakas na kung saan. Sabi doon, ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sino na lang kakita dito ng agila? Na lumilipad sa taas. Paano siya lumipad? Ganun? Stay lang. Paano? Di ba ganun lang? Steady lang. Di ba? Relax. Sabi doon, ang nagtitiwala kay Yahweh magpapanibago sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Ibig sabihin, kung yung pagtitiwala mo sa Panginoon buo, yung lakas mo parang katulad ng pakpak ng agila. Ang agila, steady lang siya sa taas. Hindi siya napapagod. Nandun lang, kumbaga, lang siya, yung kalma. Kalmado lang siya. Ganun tayo sa Panginoon. Kung tayo, buong puso nagtitiwala sa Panginoon, lagi tayong kalmado. Amen? Tama po ba? Pero kung hindi buo yung pagtitiwala mo sa Panginoon,
99.9% parang safeguard, di ba? O kaya 70% parang isopropyl alcohol. Pagdating ng panahon na mayroon kang problema, matatalo ka ng problema, amen? Kasi nga, nag-focus ka sa problema mo eh. Pero kung nag-focus ka sa Panginoon, nagtiwala ka ng buong puso, yung lakas mo, walang pagod. Kahit na may bagyo, ang agila, kahit may bagyo yan, nandyan pa rin yan. Amen? Kahit na may mga parang, parang katulad sa atin, kapag tayo ay patuloy nagtitiwala sa Panginoon, kahit gaano man kadilim ang kapaligiran o mayroong bagyo sa buhay natin, magpapatuloy pa rin tayo sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya nga yun po yung susi upang tayo magkaroon ng unlimited na lakas galing sa Panginoon. Sabi doon, sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi manghihina. Di ba may awit na, lalakad ng lalakad, ngunit hindi napapagod. Yun ang pinag- Diba? Sabi doon, no? Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi manghihina. Amen? Kaya nga, kung gusto nating maging isang matagumpay na Kristiyano, at matapos natin yung pinapagawa ng Lord sa atin, patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Upang sa gayon, yung pagtitiwala natin na yun sa Panginoon, yun ang magbibigay sa atin ng lakas. Lakas na katulad ng walang pagod, pakpak ng agila. Amen? Sino dito ang gustong lumipad katulad ng agila? Na walang kapaguran. Amen? Tayo lahat gusto natin na maging isang Kristiyano, yung successful. Yung hindi yung successful na yung makamundo kasi iba yung success na galing sa mundo eh. Yung yung tinitilian ka, ay! Ang galing naman kanta. Di ba? Maraming fans. Hindi yun ang totoong success. Ang totoong success, yung na kay Lord ka. Amen? Yung nandun ka kay Lord. Kasi kahit gaano ka ka-successful sa mundo, kung wala ka kay Lord, saan ka pupulutin? Doon sa baba. Doon ka sa kumukulong asupre. Amen? Kahit na ikaw pang pinakamayaman, pinakamagaling, pinakamatalino, kung wala si Kristo sa buhay mo, doon ka hahantong saan ka hantong? Sa impyerno. Amen? Kaya nga, ang totoong successful na tao, yung mayroong Kristo sa puso. Amen? Bagaman hindi ikaw ang pinakamayaman sa mundo, hindi ikaw ang pinakagwapo, pinakamaganda sa mundo, hindi ikaw ang pinaka-cute o artistahin sa buong mundo, hindi ikaw yung taong may magandang mata sa mundo. Kung nasa iyo si Kristo, ikaw na ang pinakagwapo at pinakamagandang tao sa mundo na may matangos na ilong. Amen? Kasi nga, kaya tayo nagiging maganda at gwapo kasi nandito yung glory ni Lord sa atin. Si Lord yung nakikita sa atin. Kaya nagiging maganda at gwapo tayo sa paningin ng ibang tao. Amen? Kasi nga, aanhin mo ngayong maganda kung wala naman si Lord sa buhay niya. Amen? Diba? Kahit na artistahin pa yan, beauty queen. Diba? Sumasali sa mga pageant, singer sa banda. Diba? Kung wala naman si Lord sa buhay niya, baliwala yun eh. Pero tayo, dahil nakilala natin ang Panginoon, tayo na yung pinakamapalad na tao sa buong mundo. Amen? Kahit na minsan nararanasan natin magipit, dahil minsan wala tayong pera, pero alam natin, mapalad pa rin tayo dahil si Lord yung magsusupply ng ating mga pangangailangan. Amen? Kaya nga, kung nais nating maranasan ang lakas na hindi napapagod, hindi nalulupaypay, magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Ang pagtitiwala na yon, hindi yun nakabase sa sitwasyon ng buhay natin. Amen? Kasi kapag ang pagtitiwala mo nakabase sa iyong nararanasan, pagdating ng mga problema, anong mangyayari sa iyo?
Kapag ang pagtitiwala mo sa Panginoon, nandoon lang sa pinagpapala ka ni Lord, ay, daming blessing, meron akong kotse, binigyan ako ni Lord. E paano kung nawala na yung kotse mo? Nawala na yung pera mo? Magtitiwala ka pa ba kay Lord? Hindi na. Kasi nga doon ka nakatingin eh. Yung pagtitiwala mo, nasa material na bagay. Pero, kapag ang pagtitiwala mo, nasa Panginoon, buong puso, ano man yung sitwasyon ng buhay natin na pinagdadaanan, maging ito man ay maalon, dumadaan sa bagyo, alam natin na ang Panginoon kasama natin at hindi tayo manlulupaypay, hindi tayo manghihina. Amen? Yun lang yung susi doon, mga kapatid. Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Sabi nga, kapag ang iyong pananampalataya ay maging kasing laki ng butil ng mustasa, masasabi mo sa bundok na ito, tumalon ka sa dagat at ikaw ay susundin ito. Kaya nga, kapag ang pananampalataya mo sa Panginoon, solido, ano man yung, gabundok man ang yung problema, kapag sinabi mo sa problema, umalis ka, problema, tumalon ka dun sa dagat, mawala ka sa paningin ko, mangyayari yung sinabi mo. Amen? Kasi nga, ang salita natin, may power yan eh. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Kaya nga, kung ano ang yung sinasabi, mangyayari yan, mga kapatid. Kaya kapag sinabi mo sa sarili mo, hindi ko na kaya. Ayaw ko. Pagdating ng susunod na araw, wala na talaga. Hindi mo na talaga kaya. Yan. Kasi yung sinasabi mo patungkol sa iyong sarili, yun, may power yun eh. Sinasakyan kasi yun ng kaaway. Pag nagsabi ka ng negative tungkol sa sarili mo, papapangyarihin niya ng demonyo. Amen? Amen. Kaya mag-ingat po tayo sa mga sinasabi natin patungkol sa ating sarili. Huwag natin ida-down, i-criticize yung sarili. Kasi tayo ay niligtas sa image ni Lord. Eh. Amen? Tayo ay niligtas ng Panginoon. Amen? Kaya wag mong ida-down yung sarili mo na hindi mo na kaya, ayaw mo na, wag ganun. Kasi nga ang demonyo, sinasakyan niya ang lahat ng yung sinasabi. Amen? Kahit yung mga bagay na sinasabi mo patungkol sa kasama mo, sinasakyan ng demonyo yan. Amen? Kaya wag po tayo maglabas po ng anumang mga bagay na makapagdudulot po ng mga kabigatan sa buhay natin. Amen? Kaya lagi nating sabihin, matagumpay ako. Ako'y victorious. Sabihin nga natin, matagumpay ako. Ako'y mananalo sa laban. Hindi ako madadaig ng kaaway. Amen. Kaya nga pag lagi mong dinideclare yun, araw-araw sa buhay mo, hindi ka talaga matatalo ni Satanas. Amen? Kaya nga sa buhay natin, mga kapatid, patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. Kapag tayo buong puso nagtiwala sa Panginoon, magiging katulad tayo ng agila. Agila na hindi napapagod sa paglipad. Amen? At kapag tayo ay matutulad sa isang agila na hindi napapagod, ano man yung mga problemang yung dadaanan, hindi yan makaka-apekto sa iyo. Bagkus, yan pa yung magiging daan upang magpatuloy ka pa sa Panginoon. Amen? Hindi yung problema ang maghaharang sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon. Kundi bagkus, yan pa yung magiging daan upang mas lalo ka pang magpursige sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Dahil alam natin na yung pagtitiwala natin sa Panginoon, yun yung magbibigay sa atin ng lakas. Lakas na pagtagumpayan ang lahat ng ating pagdadaan ng mga suliranin sa buhay. Amen? Amen. Kaya nga sa buhay po natin, patuloy tayong manampalataya, magtiwala sa Panginoon ng buong puso, walang pagdududa. Amen? Kasi nga sabi sa salita ng Diyos, ang pagdududa ang pumapatay sa pananampalataya. Kapag ikaw ay nagduda, kahit 1% lang, yung pananampalataya mong 99%, mawawala yun. Amen? Kasi nga, ang pananampalataya, hindi 99%, kundi 100%. Kaya nga, pag pumasok kahit 1% lang ng pagdududa sa isip mo, sa puso mo, yung pananampalataya mo, mamamatay yun.
Amen? Kaya wag mong hayaan na yung pananampalataya mong 100% ay maging 99. Amen? Dahil hindi naman yan safeguard eh. Ang pananampalataya natin, 100%. Amen? Kailangan nating panatilihin yung pananampalataya sa Panginoon, pagtitiwala sa Kanya, at sa Kanyang mga magagawa sa buhay natin. Amen? Huwag na huwag po tayo magtitiwala sa ating sariling mga galing, kakayanan, kundi magtiwala tayo sa Panginoon na Siyang nagbibigay ng galing sa atin. Amen? Na Siyang nagbibigay ng talento sa bawat isa sa atin. Amen? At kapag tayo buong puso magtiwala sa Panginoon, mararanasan natin ang lakas na katulad ng walang pagod na pakpak ng agila. Amen? Amen. Kaya sa oras na ito, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa inyo, Diyos, sa inyong mga salita na aming napakinggan sa umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, nawa, O God, patuloy po kami magtiwala sa iyo, Panginoon, 100%, O God. Upang sa gayon, Panginoon, ang aming lakas ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila, Panginoon. Na anuman, Panginoon, ang mga problema ang aming pagdadaanan, Lord God, hindi kami magagati, hindi kami matatalo, Panginoon, dahil alam po namin, O Diyos, na yung pananampalataya namin sa inyo, Panginoon, yun yung magbibigay ng katatagan, Panginoon, at tibay ng aming pong mga buhay namin spiritual, O Diyos. Salamat po sa iyo, Panginoon, Lord, itanim mo po sa aming mga puso, ang iyong mga salita na ito'y tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon, at patuloy po namin itong may sa pamuhay sa pang-araw-araw ng buhay. Salamat po sa inyo, Panginoon. Binabalik namin sa inyong lahat ng papuri pa sa salamat. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay darako po sa Lord's Supper. Tayo pong lahat ay manatiling nakatayo. Sige po, basahin po natin ng... Bago po tayo magbasa ng salita ng Diyos, tayo po muna ay yumuko at manalangin Martin, dito ka Martin sa loob. sa Panginoon. Huwag tayo umarap. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin, Lord. Lord God, maraming salamat po sa inyo, Diyos, sa pagkakataong ito na kami po ay magpapartake ng Lord's Supper. Dalangin po namin, Panginoon, Lord God, linisin mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Tawarin niyo po kami sa aming mga sala na nagawa, O Diyos. Patuloy mo kaming hugasan, Panginoon, ng banal na dugo, upang sa gayon, Panginoon, patuloy po kaming maging kaaya-aya sa iyong Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyong dugo na iyong itinigi sa krus ng Kalbaryo, na kung saan nagkaroon po kami, Panginoon, ng buhay na walang hanggan, Lord God, dahil po sa iyong anak na si Yesu Cristo. Lord, maraming salamat po sa iyong sakripisyo, Panginoon. Maraming salamat po, O God, sa iyo pong buhay na ibinuwis para sa amin. Salamat po, O God, Lord. Patuloy po namin binabalik sa inyo ang kapurihan at pasasalamat sa tayong pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sabi po doon sa 1 Corinthians 11:23, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Itaas po natin ang saro. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang
pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ati pong inumin ang sarong. Tayo pong lahat ay lumukod, manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo, O Diyos. O God, dahil po sa inyo, Panginoon, nagkaroon po kami, O God, ng pagkakataon, Panginoon, na maging anak mo, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, O God, dahil binigay mo po ang iyong buhay para sa amin. Salamat po, Lord God, dahil iniligtas mo kami sa tiyak na kapahamakan, Panginoon, sa dagat-dagatang apoy. Salamat po sa inyo, Diyos, sa iyong pagmamahal, O God, na pinadama sa bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa, O Diyos, ang aming buhay na ito. Patuloy po namin ihandog sa inyo, Panginoon, bilang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa iyo. Salamat po sa iyo, Panginoon, O God. Dalangin po namin, Panginoon, mula sa araw na ito. Tulungan niyo po kami, Lord God, na gawin, Panginoon, kung ano ang iyong nais sa buhay namin. Magawa po namin, Panginoon, kung ano ang iyong kalooban, O God. Ayon sa iyong salita, O Diyos. Salamat po sa iyo, Panginoon, Lord God. Patuloy, Panginoon, ay binabalik namin sa inyong lahat ng kapurihan at pasasalamat. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Yes, Lord. Awitin natin ang Kristiyanong Agila. Lakad ng lalakad, ngunit hindi napapagod. Tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi nangihina. Malakasan niyo si Yahweh, yun akong nagtitiwala. Katulad ng agila, may pagsiga. Lakad ng lalakad, ngunit hindi napapagod. Takbo! Tatakbo na tatakbo, ngunit hindi nangihina. Kalakasan ko si Yahweh, doon ako nagtitiwala. Katulad ng agila. Pag sinabi na lakad-lakad, kasi may action tayo. Yung mga anghel, action din yan. Spiritually, may ginagawa ang Panginoon. May ginagawa ang mga anghel sa atin, sa ating buhay. Amen? Lakad, there is obedience. Amen? There is blessing in obedience. Amen? Hallelujah! Ulit! Malawak naman ang konti. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi napapagod. Tatakbo na tatakbo, ngunit hindi nangihina. Kalakasan mo si Yahweh, doon ako nagtitiwala. Katulad ng agila, may bagong sigla. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi napapagod. Tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi nangihina. Kalakasan ko si Yahweh, doon ako nagtitiwala. Katulad ng agila, may bagong sila. Sa gitna ng mga pagsubok, lulundag sa tuwa. Sa ganitong kalagayan, alam kong tapat siya. Ang puso ko'y di pa
Nagtatagumpay tulad ng agila. Lipat na, lipat na. Aakyat tayo sa presensya niya. Bye-bye. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi napapago. Declare it! Tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi nanghihina. Kalakasan! Lakasan niyo si Yahweh, doon ako nagtitiwala. Katulad ng agila, may bagong sigat. Sa gitna ng mga pagsubok, lulundag sa tuwa. Sa ganitong kalagayan, alam kong tapat siya. Ang puso ko'y di papipigil sa pagpupuring pagsamba. Kamay-kamay ko'y kakambay tulad ng agila. Iba na, iba na. Aakyat tayo sa presensya niya. Iba na. Yes, Lord. We declare tayo. May manalangin. Lord, we declare we are victorious. Ulitin nyo. We are victorious. We are victorious. We are healthy. We are healthy. We are wealthy. We are wealthy. We are protected by you, Lord. We are protected by you, Lord. Multiplication of blessing Multiplication of blessings. sa aming family, Sa aming family, financially, financially, in all aspects in all aspects of our lives. of our lives. In Jesus' name. Jesus' name. Amen and amen. Amen. Okay. Okay, picture. Picture. Picture na. Picture.